At para nga naman po magabayan tayo sa ating mga nakahandang activities para po sa mga susunod na oras, makakasama po natin si Mr. June Galang na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Galang. Magandang umaga din sa iyo, Mor, at magandang umaga din po sa mga nanonood ng Panahon TV. Mr. Galang, unahin na po natin ito. Ano po ba yung inaasahan nating lagay ng panahon para sa araw na ito ng Martes? Magiging mas mainit po kaya yung ating panahon ngayon compared kahapon? Yung buong bansa po patuloy pa rin po makakaranas ng maaliwalas at mainit na panahon, kaya asahan po natin na mas tataas pa po ang temperatura natin ngayong buwan po ng Abril. Okay, so ayan po, patuloy po natin yung babantayan sa mga susunod pang mga araw kung ano nga ba itong development sa pagtaas ng ating mga temperatura. Pero ito po ba, no, Mr. Galang, ngayon po ba saan sa mga areas po kaya tayo makakaranas nito mga isolated rain showers or thunderstorms? Ngayon po, pwede tayo makaranas ng mga isolated rain shower at thunderstorm dito po sa eastern section ng Visayas, mga part ng Mindanao at ilang lugar po dito sa May Luzon, makakaranas po yan ng mga pulupulong pag-ulan at pagkulog pagkidlat. Okay, so mga kababayan, para po sa unang araw na ito ng Abril ay generally fair weather naman po tayo. Pero syempre dahil nga po sa mga kaulapan na posible pong mabuo, maari pong magkaroon ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, yan po ay sa silangang bahagi ng Visayas, ganoon din po ng Mindanao. At Mr. Galang, dahil tag-inita po ang panahon, isa po sa mga madalas nating mararanasan ay ang thunderstorm, lalo na po sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Kung ikukumpara po natin sa panahon na meron sa ibang bansa, may pagkakaiba po ba yung thunderstorm dito po sa Pilipinas compared sa ibang bahagi ng mundo? Actually, yung mga thunderstorm po nabubuo dito sa atin, bunga po yan ng mga wind convergence, mga localized heating, at yung po tinatawag na sea breeze. Nangyayari din po ito sa ibang bansa, although may mga ibang factors din po na nangyayari doon tulad ng yung frontal system, mas mahaba po sa kanila yung tinatawag na squall line o series of thunderstorm. Yun po ang hindi natin nararanasan dito sa Pilipinas. Okay, so ayan po, halos pareho lang naman po itong thunderstorm na nararanasan natin dito sa ating bansa at ganoon din po sa ibang bahagi ng mundo. Pero syempre nabanggit nga po ni Mr. Galang na ang main difference po ay ito pong pagkakaroon nila ng frontal system na nakakaapekto po doon sa lakas o yung intensity ng effect nito pong thunderstorm na nararanasan po sa ibang bahagi ng mundo. At eto po, bago po man pumasok ang opisyal na tag-init na panahon dito sa ating bansa, regular na po nating minomonitor ang pagtaas ng ating temperatura. So kahapon po araw po na Lunes, gaano po ba kainit yung panahong naranasan at saan-saan po ba natin naitala yung highest temperatures dito sa Pilipinas? Kahapon po naitala ang maximum temperature dito sa Tuguegarao City, 37.9. Sinundan po yan ng Dagupan, 36. Subic Bay, 35.3. Sa Aparit, Cagayan, 35. At dito po sa Science Garden sa Quezon City, nakapagtala din po ng 35 degrees Celsius. Nako, grabeng init naman po pala ang naranasan ng ating mga kababayan dyan sa Tuguegarao City na umabot po ng hanggang 37.9 degrees Celsius at yan po ay almost 38 degrees Celsius. So napakainit po at napakataas ng temperaturang naitala dyan kahapon. At alamin po natin yan sa mga susunod pang mga araw kung ito nga ba ay patuloy pang tataas. At Mr. Galang, dahil wala na pong umiiral na northeast monsoon sa ngayon dito sa ating bansa, ano po bang inaasahan nating sea condition dito sa Pilipinas? Paano po ba naapektuhan ng easterlies ang ating mga karagatan? Dito po lalo-lalo na yung eastern section ng ating bansa, mga light to moderate o mahina hanggang sa katamtamang alon lang po ang pwede maranasan dyan. Kaya safe na safe po maglayag yung po mga kababayan natin mangingisda. Okay, good news yan para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naglalayag at yung merong mga maliliit na sakyang pandagat. Pwede po kayong pumalaot, pero syempre doble ingat pa rin po sa inyong paglalayag. At syempre patuloy po kayong mag-monitor sa mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. Pero as of now, wala naman po nakataas sa gale warning, kaya po safe ang inyong pagta-travel by sea. At dito po sa ating kapuluan, iba't ibang temperatura po ang naitatala natin. Kaya naman mahalagang malaman po natin ano po ba yung mga factors na nakakaapekto sa kung gaano kainit yung maaaring maramdaman ng mga residente sa isang area. May kinalaman po ba ito sa topography and structure ng kanilang tirahan? Actually, nakakaapekto po yan, lalong-lalo na itong mga eastern section ng ating bansa. Medyo may kataasan po ang temperature dyan. At ito po mga kababayan natin dito sa may Cagayan Valley, dahil yung pong lugar na valley, natatrap po yung air dyan. Kaya makikita po natin na medyo may kataasan po ang temperature sa Tuguegarao. At mababa naman po ang temperature dito po sa mga matataas na lugar gaya ng Baguio, Tagaytay, kung ikukumpara po dito sa mga flatland. At medyo may kataasan din po kung ang paligid ay medyo sementado na o puro sementado na at wala nang ganong puno.
yun po nakakaapekto sa pagtaas ng temperaturang nararanasan doon. Okay, so ayan po, naintindihan na po natin kung ano nga ba yung mga factors na nakakaapekto sa kung gaano kainit yung nga posible nating maramdaman. Katulad po dito sa Metro Manila, wala po gaano mga puno at masyado po nga concrete yung mga building dito, pati na rin po yung mga daanan. So mas mainit po talaga yung ating nararanasang panahon. At syempre, para naman po doon sa mga kababayan natin sa Tuguegarao City at nabanggit po kanina ni Mr. Galang, ang tungkol dito sa inyong nga topography dahil nga po natatrap itong init dahil nga po kayo po ay valley. So kayo po ay mas nakakaranas ito nga mainit at matataas nating temperatura. At dahil unang araw po ng Abril ngayon, Mr. Galang, ano-ano po ba yung mga pagbabago pa na dapat nating asahan sa lagay ng ating panahon kapag ganitong buwan? Saan po ba madalas umuulan? Meron po ba tayong inaasahang bagyo? At gaano po ba kainit yung mararanasan nating panahon? In terms of temperature po, mas mataas ang pwedeng maranasan ngayong buwan ng April kumpara po sa buwan ng Mayo. At mataas po ang minimum at maximum temperature na mararanasan. Yung dami ng ulan mas mataas. Pero yung bilang ng bagyo, 1 hanggang 0 or 1 pa rin po ang pwedeng maranasan dito po sa ating bansa. Ayan po, magandang balita yan para sa ating lahat dahil maliit naman po yung posibilidad na makaranas tayo ng bagyo o tropical cyclone para sa buwan na ito ng Abril. Pero syempre, nabanggit rin po ni Mr. Galang na meron pa rin po chances na pagkakaroon ng mga pag-ulan bagamat makakaranas po tayo ng mas mainit na panahon ngayong Abril compared po sa darating na Mayo. Ayan, maraming salamat po Mr. June Galang sa ibahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang po ba mga paalala para sa ating mga manonood? Paalala po sa mga kababayan nating lalabas ngayon, maigi po na magdala ng panangga sa ulan o yung payong na pwedeng panangga sa ulan, pwede sa panangga sa init para po makaiwas tayo sa mga pwedeng sakit na idulot nito. Natunghan nga po natin si Mr. June Galang na weather forecaster ng Pag-asa.